Naku, matinding bakbakan sa Hormuz Strait. Nagsimula na. 16 na barko ng Iran, pinasabog. Pati barko ng Thailand, winasak din. Samantala, matinding pag-atake ng Amerika sa Iran, Gulf States ang nagbayad at nagdusa. Bakit? Higit pa dito, mga kaalyado ng Iran umaatake na rin sa Amerika at Israel. Iran, napakalakas pala. Hindi basta matatalo. Kaya naman si Donald Trump napilitang ilipat ang mga armas. Inutos niya na madali ang ilipat ang mga naglalakihang missile defense systems ng Amerika mula sa South Korea upang dalhin agad sa gitnang silangan. Naku, ito na ang pinakamadugong yugto ng ating kasaysayan. Kailangan nating maghanda bago magsimula ang ikatlong digmaan sa buong mundo. Pero ano ba ang Hormuz Strait at bakit napakadelikado ng lagusang ito? Bakit pati barko ng Thailand pinasabog din? Tara, panoorin. Mga kahistoryador, unang bahagi ng ating masusing pagsusuri ay ang tinatawag na anatomiya ng bakbakan. Paano ba nagsimula ang walang awang sagupaan sa katubigan? Ayon sa pinakahuling ulat ng war.gov at nakumpirma rin sa mga balita mula sa Times of India, ang puwersa ng militar ng Amerika ay naglunsad ng isang malawakan at napakatinding opensiba na pinangalan ng Operation Epic Fury. Si Defense Secretary Pete Hegseth mismo ang nagkumpirma na ang operasyong ito ay ginawa upang durugin ang kakayahan ng Iran na magtanim ng mga nakamamatay na minang pandagat. 16 na mga Iranian mine layer vessels o mga barkong nagkakarga at nagtatanim ng patibong na bomba sa ilalim ng dagat ang tinarget at pinalubog ng mga advanced na fighter jets at drones ng Amerika. Ang mga barkong ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay hindi simpleng bangka lamang. Sila ay armado ng mga sopistikadong anti-ship naval mines na kayang pumunit sa bakal ng kahit anong malaking sasakyang pandagat. Ginamit ng Amerika ang kanilang mabibigat na precision-guided munitions upang siguraduhing walang matitira sa mga barkong ito. Ang dagat ay literal na nagkulay dugo at apoy. Mabilis ang naging aksyon ng Estados Unidos dahil kung nakapagtanim ng mga dagdag na bomba ang mga Iranian mine layers, tiyak na walang makakadaan na barko ng ligtas. Sa kabilang banda, sinubukan ng Iran na gumanti, ngunit ayon kay Secretary Hegseth, bumabagal na ang pagtugon ng puwersa ng Iran dahil sa tindi ng mga sunod-sunod na pagbomba ng Amerika sa kanilang mga pasilidad at barko. Gayunpaman, isang malaking barkong pangkalakal mula Thailand ang nadamay at inatake ng walang kalaban-laban. Kaya mabilis na sumaklolo ang Thai Navy upang iligtas ang mga inosenteng tripulante nito mula sa tiyak na kamatayan sa gitna ng maitim at nagliliyab na usok. Ito ang malinaw na katibayan na ang digmaang ito ay seryoso, marahas at talagang wala nang sinasanto kahit ang mga sibilyan. Ang labanang ito ay nagpapakita ng walang katapusang karahasan na patuloy na magdadala ng takot at matinding pinsala sa buong rehiyon. Mga kahistoryador, ano ba talaga itong Hormuz Strait at bakit napakadelikado ng lagusang ito? Ang Hormuz Strait ay maituturing na leeg ng buong mundo. Isa itong napakaliit at makitid na daanan ng tubig na nagdurugtong sa Persian Gulf at sa bukas na karagatan. Dito dumadaan ang halos 30% ng kabuuang supply ng langis sa buong daigdig na kinokonsumo natin araw-araw. Kapag nasakal o nasara ang leeg na ito dahil sa mga lumilipad na missiles at mga lumulubog na barko, titigil ang tibok ng pandaigdigang ekonomiya. Ano ang mangyayari sa ating mga ordinaryong Pilipino? Kapag hindi nakalabas ang langis mula sa gitnang silangan dahil sa bakbakan ng Amerika at Iran,
asahan nyo na ang presyo ng gasolina sa bawat gasolinahan sa Pilipinas ay sisipa sa mga level na hindi pa natin nakikita sa buong kasaysayan. Susunod dyan ang walang awang pagtaas ng pamasahe sa mga jeep, bus at eroplano. Dahil mahal ang transportasyon, otomatikong magmamahal ang presyo ng bigas, isda, gulay at lahat ng pangunahing bilihin sa palengke at mga supermarket. Hindi makakakain ang mga Pilipino ng sapat dahil ang presyo ng pagkain ay dodoble o baka triplehin pa ng sitwasyon. Oo. Ayon sa mga ulat, ang patuloy na banta sa lagusang ito ay nagdudulot na ng tinatawag na oil jitters o matinding takot sa merkado ng langis. Kapag nagpatuloy ang pagpapasabog ng mga barko sa Hormuz Strait, ang mga logistics at shipping companies ay hindi napapayag na pumasok doon ang kanilang mga sasakyang pandagat dahil sa takot na matamaan sila ng bomba. Ang kawalan ng supply ang unting-unting papatay sa kabuhayan nating lahat. Kaya huwag niyong iisipin na malayo ang gyerang ito sa atin. Ang bawat pagsabog na nangyayari sa makitid na katubigan ng Hormuz ay direktang umaagaw sa pambili ng pagkain ng bawat pamilyang Pilipino araw-araw. Araw-araw, ito ang malagim na katotohanan na dapat na nating tanggapin dahil ang lahat ng bansa ay nakadepende sa mahalagang lagusang ito upang mabuhay. Dahil sa pag-atake ng Amerika sa Iran, labis na nagdurusa ang mga Gulf states. Sa bawat missiles na pinapakawalan ng Amerika at sa bawat ganting pag-atake ng Iran, sino ba ang totoong naiipit at nagdudusa? Ayon sa Reuters at sa pagsusuri ng CNBC, ang mga Arabong bansa sa paligid ng Persian Gulf ang pinakamatinding nagbabayad ng presyo ng gyerang ito. Ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar na kilala bilang sentro ng yaman at kapayapaan sa rehiyon ay biglang nahaharap sa napakalaking banta ng pagkawasak. Ang mga bansang ito ay naglaan ng bilyong-bilyong dolyar upang magtayo ng mga naggagandahang syudad, naglalakihang mga infrastruktura at mga makabagong pasilidad para sa turismo at negosyo. Ngunit ngayon, ang kanilang airspace o kalawakan ay nagmimistulang highway ng mga nagliliparang ballistic missiles, kamikaze drones at fighter jets mula sa nag-uumpugang puwersa ng Amerika at Iran. Ang mga missile defense systems nila ay halos mag-overheat na sa pag-intercept ng mga ligaw na bomba at mga debris na patuloy na bumabagsak sa kanilang mga teritoryo. Ang takot ng mga pamahalaan sa Gulf states ay kapag nagkamali ang isang missile at tumama sa kanilang mga oil refineries o water desalination plants, guguho ang buong ekonomiya nila sa loob lamang ng isang magdamag. Kaya naman ang Amerika ay nandyan lamang upang protektahan ang kanilang sariling interes at wasakin ang kakayahan ng kalaban. Subalit ang mga Arabong bansa ang maiiwan upang linisin ang malagim na epekto ng madugong sagupaan. Napilitan na rin silang ilikas ang libu-libong mga inosenteng sibilyan, kabilang ang maraming mga dayuhang manggagawa tulad ng ating mga kababayang overseas Filipino workers patungo sa mas ligtas na lugar. Isang matinding pagkakamali lang sa kalkulasyon at ang buong rehiyon ng mga Arabo ay mabubura sa mapa dahil sa gerang hindi naman sa kanila nagsimula at lalong hindi nila ginusto mula pa sa umpisa. Ito ang sobrang pait na katotohanan na patuloy nilang tinitiis sa ngayon. Mga kahistoryador, huwag na huwag nating mamaliitin ang bansang Iran. Huwag kayong magpapadala sa ilusyon na dahil superpower ang Estados Unidos ay basta-basta na lamang nilang mapapaluhod ang rehimeng ito. Ayon sa malalim na pagsusuri ng The Guardian at mga military strategies, kasalukuyang ginagamit ng puwersa ng Israel at Amerika ang kanilang paboritong estratehiya na tinatawag na Dahiya Doctrine.
Ang konseptong ito ay simple, ngunit malagim. Wasakin ang buong paligid at mga sibilyang infrastruktura upang piliting sumuko ang gobyerno at mga kalaban. Ginamit nila ito noon sa Lebanon at ngayon ay inilalapat nila ng buong lakas laban sa Iran. Subalit hindi natitinag ang Tehran. Bakit? Dahil ang Iran ay naghanda ng mahabang dekada para sa araw na ito. Nagtayo sila ng isang napakalawak na network ng mga armado at panatikong kaalyado o proxy groups na nakakalat sa buong rehiyon. Hindi pa man ibinabagsak ng Iran ang buo nilang reserbang militar, inatasan na nila ang kanilang mga proxies tulad ng Hezbollah sa Lebanon, mga rebeldeng Houthi sa Yemen at mga malalaking milisya sa Iraq at Syria nang maglunsad ng walang awang sa bayang pag-atake. Ang mga kaalyadong ito ay bumabayo ngayon ng napakaraming rockets at drones patungo sa mga sentro ng Israel at pilit na binobomba ang mga kuta at base militar ng Estados Unidos. Mga kahistoryador, ang ganitong uri ng pamamaraan o proxy warfare ay napakahirap sugpuin kahit paggamitan ng pinakamamahal na teknolohiya ng Amerika. Habang nauubos ang yaman ng Amerika sa pagpapabagsak ng mumurahing drones, ang Iran naman ay nakamasid lamang at tahimik na pinapalakas pa ang kanilang pangunahing depensa. Ito ang nagpapahirap sa gyera. Walang malinaw na muka ang kalaban at kahit saan ay may nag-aabang na panganib. Mga kahistoryador, ang pinakaseryosong anggulo na dapat pagtuunan ng pansin ng bawat Pilipino ay ang ginawang mapanganib na desisyon ni President Donald Trump. Ayon sa kumpirmasyon ng The Guardian, upang punan ang malaking kakulangan sa depensa dahil sa patuloy na pag-ulan ng mga bomba at missile sa gitnang silangan, napilitan ang liderato ng Amerika na ilipat ang kanilang napakamahal na Terminal High Altitude Area Defense o THAAD missile systems. Oo, pero ang problema, kinuha nila ang mga sistemang ito mula sa South Korea upang dalhin sa kalagitnaan ng nag-aapoy na rehiyon ng mga Arabo. Hindi ito maliit na bagay. Ang pagtanggal ng napakalakas na armas na ito sa South Korea ay direktang nagpapahina sa seguridad ng buong Asya. Nakamasid ngayon ang North Korea at ang China sa malaking butas na iniwan ng Amerika. Ibinubunyag ng hakbang na ito na ang Amerika ay nahihirapan ng pagsabayin ang pagiging pulis ng buong mundo dahil kinakapos na ang kanilang mga supply at makinarya. Kung ang mismong higanteng bansa tulad ng Amerika ay pilit na kinakamot ang ilalim ng kanilang kaban upang idepensa lamang ang gitnang silangan, ano ang maiiwan para protektahan ang Pilipinas at iba pang bansa sa Asya sakaling may magsamantala sa krisis na ito? Ito ang totoong epekto ng malawakang digmaan. Nagiiwan ito ng matinding butas na maaaring samantalahin ng ibang bansa upang maglunsad din ng kanilang sariling mga opensiba o pag-atake. Dahil sa paglipat na ito ng THAAD missiles, ang buong rehiyon ng Asya ay biglang napabilang sa isang malaking sugal. Ang tindi ng bakbakan sa Hormuz Strait at ang lumalawak na agresyon sa gitnang silangan ay opisyal nang humihigop sa buong lakas at atensyon ng puwersa ng Amerika. Dahil dito, tayo ay naiiwang nakalantad, mahina at lubos na walang sapat na proteksyon laban sa anumang biglaang pag-atake ng ating mga higanteng kapitbahay sa hinaharap. Kaya naman mga kahistoryador, tama lang ba ang ginagawa ng Amerika? O dapat na itong ihinto dahil tayo rin ang nagdurusa? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!